DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling so high. Umuulan pa ba sa inyong lugar, mga kuya, mga ateng? Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 24 ng buwan ng Hunyo. Israel at Iran nagpatupad na ng ceasefire. President Donald Trump nagbabala na huwag labagin ang pinaiiral na tigil putukan. Iran nakapagpalipad pa ng missiles laban sa Israel bago mag-ceasefire. 4 ang namatay. 31 OFWs na na-repatriate mula Middle East. Inaasang darating ngayong gabi sa Pilipinas kasama si Secretary Hans Kakdak. OWA at AFP handang magpatupad ng maramihang paglilikas ng OFWs sakaling ipatupad ang mandatory repatriation. Mahigit 9 bilyong pisong halaga ng sako-sakong shabu na nalambat na mga isda sa Luzon, pinasusunog ng Pangulong Marcos. Bloodless operation kontra illegal na droga pinatutuloy ni Pangulong BBM. 4 na pong neophyte congressmen sumailalim sa Executive Course on Legislation. Sasalang din sila sa simulated committee hearing at plenary session. Mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao pinagre-resign. Ay, buti na lang. Daming corrupt dyan. Naku po. At may-ari naman ng 300 ng SUV na 300 beses dumaan sa EDSA busway. Abay, pinaharap sa LTO at pinagmumulta ng magkano? may 100,000 piso. Nagsukil 150K. Magnitude 6.3 na lindol yumanig sa Bangganga, Davao Oriental. Asahan ang aftershocks, sabi ng FIVOX. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Sumang-ayon na ang bansang Israel na magpatupad ng ceasefire laban sa bansang Iran. Ito'y kasunod na anunsyo ni US President Donald Trump na kailangan nang magpatupad ng complete and total ceasefire sa dalawang bansa. Kasabay nito ay nagbabala si Trump na hindi dapat lumabag ang dalawang bansa sa umiiral na ceasefire o tigil putukan. Opisyal nang sinimulan ng Iran ang ceasefire sa ganap na alas 12 ng hating gabi, Eastern Time Zone, habang sinunod ito ng Israel makalipas ang 12 oras. Sinabi pa ni Trump sa ika-24 na oras ay opisyal nang tatapusin ang gera ng dalawang bansa. Hay, buti naman. Samantala, wala pang kasunduan ng ceasefire ang Israel at Iran ayon kay Iran Foreign Minister Abbas Araghchi. Ito'y kasunod ng anunsyo ni United States President Donald Trump na magkakaroon ng staggered ceasefire na magwawakas sa alitan ng dalawang bansa. Sa pahayag ni Trump, sinabi nitong mauunang tumigil ang Iran sa pambobomba at susunod ang Israel matapos
matapos ang 12 oras. Para sa ika-24 na oras ay magkaroon anya ng official end sa 12 araw na digmaan. Ngunit sinabi naman ni Foreign Minister Arakci sa isang social media post na nagpatuloy ang kanilang military operations hanggang sa huling minuto bago mag alas 4 ng umaga sa Iran. Anya, walang kasunduan ng ceasefire sa ngayon, ngunit kung tumigil ang airstrikes ng Israel ay titigil na rin ang Iran. Raindrops are falling on my head. Hindi bababa sa 4 na katao ang namatay sa panibagong missile attack ng Iran sa bansang Israel ngayong Martes, ilang oras bago ipatupad ang ceasefire. Ayon kay Major General David Adom, 3 biktima ang agad na namatay sa isang sa pagsalakay sa Beersheba sa timog bahagi ng Israel. Habang kalaunan ay kinumpirma rin ang ika-4 pang namatay. 2 naman ang nasugatan habang 20 iba pa ang ginagamot dahil sa minor injuries. Hindi pa matukoy ang kabuang lawak ng pinsala sa loob ng 12 araw na digmaan dahil sa umiiral na military censorship. Ngunit hindi ra bababa sa 50 missile impact ang kinilala o naitala ng mga otoridad. Bago ang pinakauling pagsalakay, nasa 24 opisyal na ang bilang ng mga namatay. Batay sa anunsyo ni President Donald Trump sa social media, ang ceasefire ay pinatupad sa staggered o sunod-sunod na yugto kung saan unilateral na itinigil ng Iran ang lahat ng atake. Ganap na alas 12 ng hating gabi, habang susunod naman ang Israel makalipas ang 12 oras. Samantala, tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration na nakahanda ang pamahalaan sakaling ipatupad ang mandatory repatriation ng mga Filipino mula Israel at Iran sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, tuloy-tuloy ang repatriation program ng bansa sa rehiyon tulad ng naging hakbang ng sumiklab ang gulo sa pagitan ng Israel at Hamas noong 2024. Sa kasalukuyan, nasa 311 ang bilang ng mga Pilipinong nagpaabot ng kagustuhang makauwi mula Israel. Ngunit aminado si Kaunan na may ilan nang nagdadalawang isip dahil sa pangamba sa kaligtasan ng land travel at sa pag-asang humupa na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, 8 namang overseas Filipino worker mula Iran ang inaasahang maibabalik sa bansa ngayong linggo. Bukod sa repatriation, sinabi ni Kaunan na may nakaabang na 150,000 safety net para sa mga uuwi, bukod pa sa mga programa tulad ng TESDA upskilling at job matching ng DOLE upang matulungan sila makapagsimula muli sa bansa. Iniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na nakahanda lahat ang kanilang assets para sa repatriation ng mga Pilipino sa Middle East. Ayon naman kay AFP spokesperson Colonel Francis Padilla, handa silang magpadala ng mga taon sakaling kailanganin sa gitna ng lumalalang tensyon. Sinabi ni Colonel Padilla na maaari silang maglaan ng C-130 planes para gamitin sa repatriation. Sa kasalukuyan ay umiiral pa rin ang voluntary repatriation ng mga Pilipinong nasa Iran at Israel. Natuloy na ang flight ng 31 overseas Filipino worker repatriates matapos maantala ang lipad dahil sa pansamantalang pagsara sa Qatari airspace bilang pag-iingat sa missiles mula sa Iran. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, pinababa ang grupo sa Doha Hamad International Airport na kinabibilangan ng 26 na OFW mula Israel, 3 mula sa Jordan at 1 mula sa Palestine at 1 mula sa Qatar. Tiniyak ng kalihim na naging normal ang sitwasyon sa airport at safe and sound ang mga OFW sa tulong ng Qatar Interior Ministry. Bukod sa unang batch ng repatriates, binabantayan rin ng DMW at ng Overseas
Workers Welfare Administration o OWA ang iba pang OFW na stranded dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Inaasahang haharap sa media si Secretary Kakdak ngayong gabi pagkalapag kasama ang repatriated OFWs. Inanunsyo naman ng Philippine Airlines na kanselado ang ilan nilang flights dahil sa tensyon sa Middle East. Kanselado ang mga sumusunod na flights sa nangapal ngayong araw June 24 tulad ng PR-684 na may biyaheng Manila-Doha at PR-658 Manila-Dubai, Dubai-Manila at PR-654, 655 na Manila-Riyadh-Manila. Kanselado rin ang flight PR-685 na Doha-Manila bukas sa June 25. Nag-abiso ang PAL sa kanilang mga pasero na i-check ang status sa kanilang website at sinabihan na huwag pumunta sa airport kung kanselado ang kanilang flights at dapat ay mag-rebook muna. Sa iba pang balita, muling iginiit ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, ang kahalagahan ng pagpapalalim ng bilateral defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Endo, paiigtingin ng iba't ibang kasunduan ng kooperasyon sa pagitan ng mga puwersa ng dalawang bansa. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement na niratipikahan ng Senado ng Pilipinas noong December 16, 2024 na sinundan ng pagratipika ng Japanese Parliament noong June 6 ngayong taon. Sa pamamagitan ng Reciprocal Access Agreement, madali na ang pagsasagawa ng joint trainings, exercises, movement ng mga puwersa sa pagitan ng dalawang bansa at humanitarian activity sa panahon ng sakuna. Bukod dito, tuloy-tuloy pa rin ang commitment ng Japan sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Flash Report. Flash Report! May sumabog sa Rojas Airport sa Capiz, power bank. Paano naka-apekto ito? Alamin natin ang report mula kay Sherwin Alfaro. Sherwin, please come in. Lakay, isang power bank ang sinasabi ng sumabog sa loob ng Rojas Airport kaninang umaga. Sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines, wala namang nasaktan sa naturang insidente kung saan yung involved ay isang power bank na dala-dala ng isang pasahero habang sumasa ilalim sa inspeksyon bago sumakay sa eroplano. Sa report na ipinadala ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ang naturang power bank ay may lakas na 72,000 na milliampere hour o yung power bank na medyo may kalakihan to lakay na dala-dala ng isang babaeng pasahero at itong naturang power bank ay mataas dun sa pinapayagan lamang na isakay sa mga eroplano na 160 watt per hour na capacity ng power bank. Ang naturang pasahero ay gigit na ipasok o dalhin ng naturang power bank sa naturang inspeksyon sa loob ng paliparan at habang ini-inspect lakay sa ng mga tao ng Air Transportation Office yung naturang bagahe ay dito na biglang yung power nagsisimulang umapot yung power agad silang kumuha ng fire extinguisher at sinubukang i-extinguish yung apoy doon sa power bank. Subalit yun nagbisa pa ng pagsabog at yun makikita mo doon sa video na pinadala ng Civil Aviation doon sa lumilip mga piyesa at bahagi ng power bank na umaapoy sa loob ng inspection na area. Ito yung final inspection area sa loob ng paliparan bago nga sumakay ng aeroplano kung kaya arang na-intercept itong naturang power bank bago pa mangyari yung incidente sa loob ng aeroplano. Nagpapasalamat naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga tao ng ATO sa pagiging alerto sa pagharang sa ganitong klase ng mga hindi pinapayagang mga item na i-board o isakay sa mga eroplano na maaaring maging paminsala sa iba pa mga pasahero. Dahil sa kasulukay lakay ang pinapayagan lang na maisakay na mga uri ng power bank ay yung wattage na umaabot ng 100 watts na mga power bank at ito'y walang restriction. Subalit kapag umabot na ng 160 watts yung power bank na gamit ng isang pasahero lakay, ito'y nasa approval ng airline company. Subalit kapag mahigit sa 160 watts
nitong 72,000 milliampere power bank na gamit nung natong pasahero. Ito yung mahigpit ay pinagbabawal at hindi pinapayagan maisakay sa aeroplano na maaaring maging mitsa nga ng gantong klase ng aksidente. Yan, DRH News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, DRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Buti hindi sa loob ng aeroplano sumabog. Yun nga inisip ko lakay kasi ano na lang ang nangyari pag doon. Yes, siguro ang panika, magpapanik ang pasahero niyan. Oo. Babalikan natin ang pang-detalye ng ating mga balita. Mahigit na 9 bilyong pisong halaga ng droga na nalambat ng mga mangisda sa Luzon. Pinasusunog ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At 40 neophyte congressmen sumailalim sa Executive Course on Legislation at sasalang din sa simulated committee hearings. At mga opisyal naman ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, pinagsusumiti ng kanilang courtesy resignation. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oy, Mr. General Edwin Ernie. 4:30. Ang oras Sa Attorney Orlando D. at Kuyang Larry Francisco. 4:37. Sa detalye pa rin ating mga balita, ipinag-utos na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagsunog sa sako-sakong illegal na droga na nagkakahalaga ng 9 bilyong piso na nasabat na lambat na mamangisda sa Luzon. Ito'y kasunod ng inspeksyon ng Pangulong Marcos sa mga drogang nasabat ng mga tauhan ng PIDEA na nasa headquarters ngayon. Ang mahigit 1.3 toneladang shabu na nakita ng mga mangisda sa karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan ay umabot nga sa halagang 9 bilyong piso. Ito ay dadalhin sa Kapas sa Tarlac para doon sunugin. Narito ang Pangulong Marcos. What we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. Anong order, Mr. President? The order is dead or alive. Hindi po, bloodless campaign daw against drugs. Samantala, kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na epektibo ang bagong konsepto ng war on drugs ng pamahalaan dahil matagumpay naman ang bagong pulisiya na sa nasasabat ng mga iligal na droga. Dahil dito ipinag-utos si Pangulong Marcos sa mga otoridad na ipagpatuloy ang bloodless anti-illegal drug campaign at itarget ang malalaking sindikato maging ang maliliit na kalakalan ng droga. Anya mahalagang matutukan ang bentahan na ipinagbabawal na gamot sa mga lansangan para mapawi ang pangamba ng publiko sa kanilang kaligtasan. Naritong muli ang Pangulo. We must continue with the war against drugs, but we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Madi mo kaya't aputi dead or alive? The order is dead or alive. Ayaw dong. Madi. Samantala, nanindigan si Vice President Sara Duterte Carpio na walang batayan ang impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara de Representantes. Sa sagot ng mga abogado ng Vice Presidente mula sa Fortune, Narbasa and Salazar Law Office,
Sinabi ng Vice Presidente na labag sa batas ang ika-4 na impeachment na nakarating sa Senado dahil sa 1-year ban rule. Wala din umanong ebidensya at mga testigo na nagpapatunay sa mga articles of impeachment na nag-aakusa kay Vice President Sara kay dapat itong ibasura dahil ito ay scrap of paper lamang daw. Sinabi pa ni Vice President Sara na wala siyang kinakaharap na impeachment case ngayon dahil ibinalik lang Senado bilang impeachment court ang reklamo laban sa kanya. Samantala, kasalukuyang pinag-aaralan ng House Prosecution Panel ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa inihaing articles of impeachment laban sa kanya. Ayon kay Batangas 2nd District Representative at House Prosecutor Jervil Luistro, natanggap na kanilang tanggapan kahapon mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang sagot. Sa ilalim ng impeachment rules, may 5 araw ang prosecution team para maghain ng formal na tugon o reply. Pahayag ni Luistro, inaaral nila ng mabuti ang bawat aligasyon sa sagot ng pangalawang Pangulo at nakatakda silang magsumite ng opisyal na tugon sa loob ng itinakdang palugit. Matatandang iginiit ng pangalawang Pangulo sa kanyang sagot na walang bisa mula sa simula ang impeachment complaint dahil umano sa paglabag nito sa 1-year bar rule na nakasaad sa 1987 Constitution. Bago ang ilang pang detalye ng ating mga balita, nasa ating linya na ang ating winner. Kung masasagot niya ng tama ang ating tanong dito sa ating DZRH sticker Lakas Promo. Nasa ating linya isang listener natin na nadikitan ng sticker sa kanyang sasakyan, si Arnie Hiner ng Antipolo City. Kuya Arnie, magandang hapon po sa inyo. Kuya Arnie. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon kuya. Ha? Abay, saan ka sa Antipolo? Sa Hinulugan Taktak? Sa Kogyo po. Kogyo. Lang lakay. Ayan. Anong sasakyan mong dinikatan ng sticker ng DZRH, kuya? Tricycle po. Tricycle. Anong biyahe? Bayan. Kogyo Bayan. Kogyo Bayan. Ayan. Ang tanong ko ngayon, Kuyang Arnie, ha? Abay, sa susunod na buwan, July 15, meron isang himpilan ng radyo ang magse-celebrate ng kanilang 86th anniversary. Grabe, ayan, kauna-unahan talaga. Ano ang himpilan ng radyong kauna-unahan na paborito mong pakinggan? DZRH po. Di ka yata sigurado, kuya eh. Sigurado ka, kuya? Yes po. Aba, dahil sigurado kuya, ikaw ay nanalo ng limpak-limpak na 2,500 piso. Yun. Ayan. Total of 1,000 pesos. Siyempre. Ayan. Congratulations, Kuya Arnie Hiner. Ayan. Boundary ka na. Ayan. Pwede ka nang hindi pumasada. Malakas ulan yata ngayon dyan sa Antipolo, Lakay eh. Malakas ba ulan dyan, Kuya, sa Antipolo? Malakas po ulan ngayon. Ayan. Kaya hindi nakabiyahe yan. Sige, Kuya, huwag mo ibaba at kausahin ka ng aming Diyosa ng kagandahan dito. Ayan, para malaman kung saan ipapadala ang yung limpak-limpak na panalo, ha? Kung sa bangko mo ba sa Central Bank? Ayan. Kay Mrs. na lang daw. Kay Mrs. Sa account ni Mrs. Maraming salamat, Kuya Arnie Hiner ng Antipolo City. Thank you and congratulations. Samantala, naghain ng resolution si Senator Robin Hood Padilla para pabalikin sa Pilipinas ang dating Pangulong Digong Duterte mula sa The Netherlands kung saan siya nakakulong ngayon at namamayat. Hangarin din ng kanyang resolution na igiit ang soberenya ng Pilipinas at pagtibay ng karapatan ng Pilipinas na imbestigahan ang mga mamamayan nito. Inihain ni Senator Padilla ang resolution noong Lunes ng hapon, ngunit hindi tinanggap ng Senate Bills and Index Section dahil nag-adjourn sinadya na ang 19th Congress noong pang June 11. Dahil dito ay muling ihahain ni Senator Padilla ang resolution sa pagbubukas ng 20th Congress sa June 30 para sa repatriation, pagbabalik sa Pilipinas
ng dating Pangulong Digong Duterte. Kamakailan ay kahapon ay sinabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na kung payagan na magkaroon ng provisional liberty ang dating Pangulong Digong mula sa International Criminal Court, baka daw dalhin sa bansang Australia. Australia pala, ha? Kaunay nga ng balitang yan, Lakay. Ayan na ba yan? Oo, Australia, isa sa mga kinukonsiderang bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Ito ay ayon kay Vice President Sara Duterte na nagkataon na nasa Australia ngayon. Pero paliwanag ng Vice Presidente, hindi siya nagtungo sa Melbourne, Australia para sa interim release ng kanyang ama, kundi para makausap ang international community at makausap ang mga Pilipino doon. Sinubukan din umano ni Vice President Sara Duterte na makausap si Australian Foreign Minister Penny Wong, ngunit wala itong panahon. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Mga economic managers ng Pangulong Marcos sinabing wala daw nakitang malaking epekto, impact sa ating ekonomiya ang tensyong na magitan sa Iran at Israel. Minimal lang daw. Ayan na siguro, lalo na ngayon meron nang pinapatupad na ceasefire. At dahil sa ceasefire na yan, Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent. Nag-ceasefire din daw Malakay. Abay, lumakas ang piso kontra dolyar. Medyo napigilan ang pagbulusok. Yes. Abay, kung kahapon, sabi ni Mr. Michael Ismaygay, kung kahapon ang palitan ng dollar ay 57 pesos and 56 centavos, ngayon ay lumakas ang piso. Ayan, ang palitan ngayon sa dollar, mga misis, 57 pesos and 16 centavos. 40 centavos lang kayo. Tumatag ng 40 centavos ang ating piso laban sa dolyar. Alamin natin ang report mula sa Malacanang, RS number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, hindi nga nakikita ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Batay ito sa naging assessment ng Department of Economy, Planning and Development na inilatag sa pulong sa Malacanang kanina. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni DOE OIC Undersecretary Sharon Garin na minimal lang at hindi nakaalarma ang inaasahang impact sa ngayon. Ito'y lalo't may mga pahiwatig-an niya ng paghupa na ng tensyon kasunod ng proklamasyong ceasefire. Ayon kay Garin, kabilang sa mga natalakay sa meeting ang tungkol sa presyo ng langis, remittances ng mga OFW, imports at exports, kabilang ang kalakalan sa Israel. Narito si Yusek Garin. With all those considerations, I don't have the numbers here kasi na-present lang yun kanina, but the impact is so minimal to our economy that doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit or the conflict worsens. So Gayunpaman, mananatilian niyang nakabantay ang pamahalaan sa sitwasyon sa gitnang silangan at pinatitiyak ng Pangulo ang kahandaan ng iba't ibang ahensya. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. At yan pala si Acting Energy Secretary Sharon Cuneta Garin. Ayan. Parang nene. Ayan. Parang bagets pala parang batang-bata si Secretary Sharon Garin. Fuel subsidy sa mga mangingisda dapat itaas at pabilisin ang proseso ayon kay Senator Raffy Tulfo. Idetay mong balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, hinimok ni Senador Raffy Tulfo ang makinukulang ahensya ng pamahalaan at taasan ng fuel subsidy na ibibigay sa mga mangingisda kasunod ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Mula sa 3,000 piso ay dapat gawin ng 5,000 piso upang maipantay sa ipinamimigay na subsidy sa mga PUV drivers. Sabi ni Tulfo, nasa 200,000 mga mangisda na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ng Department of Agriculture ang makikinabang nito. Mungkay ng Senador sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ay ibigay ng cash ang fuel subsidy sa mga mangisda kaysa voucher o card scheme na magagamit lamang sa iilang piling gasolinahan. Walang pinag-iba ito sa benepisyong ibinibigay sa ilalim ng 4-piece program at tupad na rekta sa kanilang mga account.
Sa report ni BIFAR Assistant Director for Administrative Resources Saldi Perez, ipinagbabawal ng DBM o Department of Budget and Management ang pamimigay ng cash. Ngunit kinontra ito ni DBM Acting Director for Budget and Management Bureau, Gemma Ilagan, dahil ang pagbabawal ng pamimigay ng cash ay internal guidelines ng BIFAR. Nakiusap ang senador sa mga taga-BIFAR at DBM na gawing simple ang proseso ng bigay ng fuel subsidy at huwag nang pahirapan ang mga mangingisda. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Baka din na kailanganin. May ceasefire na. Baka humupa na ang tensyon. Ayan. Kumalma na. At sana ay huwag nang magpatupad ng oil price increase sa Huwebes. Ayan. Oo, loko. Oy, nga pala, di natin natanong kay Ate Sharon. Ayan. Acting Secretary Sharon Garin. Akala natin kapatid ni former Health Secretary at Congresswoman Janet Garin. Pala. Sister-in-law pala. Asawa pala ni Richard. Asawa ni Janet si Richard Garin. Apo. Na kapatid ni Sharon. Ni kapatid ni Janet Garin. Ayun. Si Sharon and Richard pala yan, laki parang love team yan, di ba? Dati At ayan, o nga pala, kayo mga oil companies ha, maya naman kayo ha. Ayan. Huwag na kayong magpatupad ng oil price increase sa Huwebes. Dapat nga pinigil ito ng presidente. Ayan, kasi inventory pa naman yung kanila ibinebenta yan. Nabili pa sa murang halaga yan ha. Babalikan natin alam pang reports. Standby man ng Milky Rigunan. Vice President Sara Duterte kailan mo nang ma-impeach bago masampahan ng kasong kriminal ng ombudsman? Aba, sino may sabi niyan? At 10 bilyong pisong shabu na nasabat sa West Philippine Sea. Abay, posibleng pakanan ito ng China ayon sa militar. Dahil merong Chinese markings. Kailan pa ba i-memorize yan? Basic. Matagal na sinasabi na ating bubit sa NBI yan Ang detalye ng mga balita niyan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mista Manikakdak na imbag nga malam-ingat apo at masama ang panahon na alas 4:53. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Bati mo natin si Dr. Pasa Pexon Corrales. Maraming salamat Doc, kay Romel Cabanela at Dr. Ruel Aguila. At batin mo natin happy birthday si Jana Carl Galang ng MBC. Wala pang pamerienda. Wala pala kay Christine Pauyon, happy birthday. Kuya Jerry Montifolca, binabati ni Kuyang Rica Huerta. At happy birthday din kay Lotto King, Greg Servano Sr., kay Kuyang Attorney Anton Aguilar ng Pagcor, Robert Obet Rayo. Oy, si Madam Sally Beno Ortega ng DWIZ. Happy birthday, Sally. At ganoon din kay Cecil Dumdum. At happy birthday pa kay Sister Mina Pabalan, Kuya Boy Magno at Kuyang Ray Vincent David ng Maynilad at TM Calaw Lads. At congratulations kay Regional Director Gerald Pakanan bilang most outstanding regional office ng DPWH, ang kanilang opisina sa Region 4B, Mima Ropa. At siya ay na-awardan sa kanilang 127th anniversary ng DPWH. At congrats din kay Mr. Mayor General Benji Magalo ng Baguio City sa kanya award sa bilang Bloomberg's Philanthropies Award for Global Tobacco Control 2025 mula sa PMA Sandigan 82. At eto na ang report mula kay manang Milky Rigunan, Vice President Sara Duterte Carpio. Kailan daw muna ma-impeach bago masampahan ng kasong kriminal sa ombudsman? Sino may sabi niyan? Milky Rigunan, please come in. Milky. Laki
kaya Thea, dapat hintayin ng Office of the Ombudsman na matapos makapagbaba ng hatol ang Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte bago ito kumilos. Binanggit ni Atty. Antonio Odi Bukoy, ang spokesperson ng House Prosecution Team, ang Republic Act 6770, ang Ombudsman Act of 19-89. Ayon kay Bukoy, may mga probisyon kung saan hindi pwedeng imbestigahan mismo ng Ombudsman ang isang impeachable official. Anya, nasa saligang batas na ang may jurisdiksyon sa impeachment ay Senado na tumatayo bilang korte. Dagdag pa ni Bukoy, pwede lang maimbestigahan ng Ombudsman ang impeachable official kung ang layunin nito ay maghain ng verified impeachment complaint. Narito si Atty. Antonio Odi Bukoy, ang spokesman ng House Prosecution Team. So, ngayon dapat nagsimula na ang impeachment proceedings, nag-acquire na ng jurisdiction ang impeachment court. The ombudsman should await the outcome of the impeachment proceedings. Dagdag pa ni Atty. Bukoy, dapat bigyan ng pagkakataon ng Senate Impeachment Court na simulan at tapusin ang hearing at hintayin ng Ombudsman na mailahad sa paglilitis ang mga ebidensya laban sa Vice-Presidente. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, 10 bilyong shabu sa West Philippine Sea. May Chinese markings. Indikasyong posibleng pakana ng China ayon sa AFP. Idetalye mga balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Naniniwala ang sinatahang lakas ng Pilipinas na pakana ng China ang 1.5 tonelada na hinihinalang shabong nasabat sa karagatang sakop ng Zambales. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may Chinese marking sa mga illegal na droga gaya ng mga nakukumpiska noon sa mga nagdaan pang operasyon ng otoridad, naging sa ilan pang mga bulto ng illegal drugs na nadadapo sa ating karagatan. Indikasyon naman na itong nais na naturang bansang China na sirain ang buhay ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ginawa ni Trinidad ang pahayag sa punong palitan sa Villamor Air Base ilang araw matapos maharang ng Philippine Navy ang 10 bilyong pisong halaga ng shabong luna ng isang fishing vessel. Sakay nito ang ilang Pilipinong mangista at isa umanong Chinese-Malaysian national na inarasto ng otoridad sa layong 50 hanggang 60 nautical miles mula sa pampang ng Zambales. Galing ang shabu sa isang mas malaki umanong sakyang pampagat pero hindi na ito naabutan pa ng operatiba. Pakinggan natin si Admiral Trinidad. We don't have to look far. From the side of law enforcement, they look for evidence. On the military, we look for indicators. It appears that it is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos by flooding our country with illicit drugs. Ang tinig na IAP spokesperson for the West Philippine Sea. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, kaso laban sa driver at operator ng taxi sa viral video ng overcharging sa NAIA, iniharap ng LTO sa korte. Van Gonzales, please come in. Mayor Deo, sinampan na ng kasong kriminal ang driver at operator ng taxi na nag-viral sa social media dahil sa paniningil ng 1,260 pesos sa kanyang pasahero mula NAIA Terminal 1 hanggang Terminal 2 sa Pasay City. Ang kaso ay sinampa ng Land Transportation Office sa Pasay City Prosecutor's Office sa 8 pahinang reklamo. Nagsimula ang pagsasampa ng kaso ng mag-viral sa social media ang video na in-upload ng biktimang pasahero. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, lumitaw sa kanilang investigasyon na nakarehistro bilang pribadong sasakyan ng taxi at hindi isang public utility vehicle. Una nang inamin ng driver ang labis na pagsingil sa kanyang pasahero noong Hunyo 11 para sa maikling biyahe. Bukod sa overcharging, sabi ng LTO, illegal na kumukuha ng pasahero ang taxi kahit hindi naman ito rehistrado bilang PUV. Sabi ni Asik Mendoza, walang inisyong Provisional Authority o prangkisa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para makapag-operate ang nabanggit na taxi. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, 2 hold-upper arestado sa follow-up operation ng Makati PNP sa Taguig City. Idetalye mga balita, RH27 Noche Kakas Noche.
Misa Tayat Lakay, bagsak na sa kulungan ang dalawang hold-upper matapos maaresto sa follow-up operation ng Makati PNP sa lungsod ng Taguig. Kinilala ang dalawang robbery suspect na sina alias Bayog at alias Ian. Ayon sa report ni Makati City Chief of Police Colonel Raycon Garduque, isang tip ang natanggap nila na nagtatago ang dalawang hold-upper suspect sa may bahagi ng T5 Road sa Barangay Palar. Ang lapitan ng mga sospek biglang humaripas ng takbo, iniwan ng dalawang motorsiklo, pumasok sa eskinita at nagwasiwas pa ng baril. Naharang ang mga sospek sa bahagi naman ng McKinley Hill Village. Nakumpiska sa mga sospek ang dalawang baril na walang lisensya, iPhone 15 ng biktima, wallet at mga IDs. Ayon sa kay Garduque, sa tulong ng kaibigan ng biktima, natuntun ang whereabout ng mga sospek ng matrak sa pamamagitan ng Find My iPhone app. Maharap naman ngayon ang dalawang sospek sa kasong robbery. Aris sa 27 na sikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas, buenas tardes at sa ating balitang showbiz. Alodia Gosheng Fiao, kabilang sa mga naantala ang biyahe dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinasakyang Qatar Airways flight, nag-emergency landing sa India. I-detalyan doon sa India napunta, Lakay. Oo, namekos-mekos ba doon si Alodia? I-detalyan mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Diyosa! Miss Thea Atalakay, kabilang si cosplayer at content creator Alodia Goshingpiao sa mga pasaherong naapektuhan ng tensyon sa gitnang silangan matapos ang missile attack ng Iran sa American military base sa Qatar. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Alodia na nag-emergency landing sa India ang sinasakyan niyang Qatar Airways flight QR933 na patungong Doha. Makikita sa kanyang post ang flight path na Manila, Doha to Frankfurt. Indikasyon papunta sana siya sa Frankfurt, Germany mula Maynila via Qatar. Sa kanyang update, sinabi ni Alodia na nakarating na siya ng ligtas sa Doha pero kailangang maghintay ng rebooking dahil sa kanselasyon ng ilang flights. Samantala, kinumpirma ng Philippine Embassy sa Qatar na walang Pilipinong nasaktan sa insidente ng pag-atake. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. Belated happy birthday. The road is long. At binabati natin si Mr. Richard Z ng Regal International Snack Food Corporation. Magandang hapon, sir. Mr. Richard Z as Mr. Michael is my guy. At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mabalansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Ang oras ay hatid sa inyo ng ultrasound and vacuum.